Nung pumasok siya dun sa katawan na yon, naipanganak na ni Maria. No? Imagine, sasabihin mo ngayon, a form of the greatest blasphemy, na ang Diyos papasok sa tiyan ng babae, tapos dadaan sa sex organ ng babae. Napakamaling ano nun. Napakamaling deduction nun. Dadaan ang Diyos sa tiyan sa sex organ ng isang babae, dinadaanan ng ihi. What kind of a blasphemy? What became a fetus is the person that Mary conceived. Yun. Yung ipinagbuntis ni Maria, yun ang naging fetus. Yung fetus na yun, ang lumaki sa tiyan ni Maria, ng 9 na buwan, ipinanganak niya. At yung tao na yun, katawan tao yun eh, doon tumira yung anak ng Diyos. Nung pumasok si Kristo sa mundo, nakahanda na yung katawan na yun. Basahin natin ang 6 o 5 ng Ebreo, kapatid na Daniel. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Pakinggan mo kapatid, ano? Pagpasok ni Kristo sa sanlibutan, hindi siya rito nag-umpisa eh. He is in the right hand of the Father. He always was with the Father from eternity, from everlasting. No? Kayang-kayang patunayan sa salita ng Diyos na si Kristo, yung anak niya, kasama niya from eternity. 5:2 ng Mikas. Pakinggan niyo. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Kristo galing sa eternity with the Father. He lived with the Father in eternity. Kaya ang sabi ni Pablo, pagpasok niya sa sanlibutan, when He entered the world, when He cometh into the world, pagpasok niya, hindi siya rito nag-originate eh. Hindi siya nag-originate doon sa tiyan ni Maria. No? Kundi, pagpasok niya sa sanlibutan, sabi niya, isang katawan sa akin ay inihanda mo. Hindi sabihin, nakahanda na yung katawan na yon, doon siya papasok, hindi doon sa pagiging fetus at tiyan ni Maria. Nung pumasok siya doon sa katawan na yon, naipanganak na ni Maria. No? Imagine, sasabihin mo ngayon, a form of the greatest blasphemy, na ang Diyos papasok sa tiyan ng babae, tapos dadaan sa sex organ ng babae. Napakamaling ano nun. Napakamaling deduction nun. Dadaan ng Diyos at yan sa sex organ ng isang babae, dinadaanan ng ihi. What kind of a blasphemy is that? No? Hindi pumasok ang Diyos o si Kristo man. Hindi siya pumasok dun sa fetus o sa tiyan ni Maria. Nung pumasok si Kristo sa sanlibutan, when He entered the world, because He did not originate from the world. He came from everlasting, as it was said in the prophecy of Micah, whose goings forth have been from of old, from everlasting. Yung ipapanganak sa Bethlehem, no? Yung titira ron sa katawan na yun na ipinanganak sa Bethlehem, galing yun sa walang hanggan. No? Kaya, nung pasok niya sa sanlibutan, nakahanda na yung katawan na yun.